Magandang araw, good day mga kababayan. Welcome po sa ating episode ngayong araw. I'm Lyndon Katulong, samahan po ninyo ako. Ngayong episode mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo at ipapakita ko po sa inyo ang dalawang panig po. Panig po ng mga nag-akusa at panig po ng inakusahan. Ito ay tungkol doon mga kaibigan, mga kababayan ko, sa lumabas na video. Ano po? Just very recently, video po ng isang Michael Murillo po, aka Rene, o alias Rene po, na nag-video po siya at in-upload po sa social media at dinitalye niya kung paano po ang nangyari, mga kababayan, yung nung kapanahonan na siya ay naging testigo po ng Senado. Ano po? Ipaparinig ko po sa inyo, ipapakita ko sa inyo mismong the full video na lumabas sa social media kung saan ginawa ito ni Michael Murillo, aka alias Rene, mga kababayan. Ano po? At ang mismong sagot, mga kababayan, ni Senator Risa Hontiveros. Ano po? Pakinggan ninyo ng mabuti, pakiramdaman ninyo sino sa kanilang dalawa mga kababayan ang nagsabi ng totoo. Ako po si Michael Murillo alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Quiboloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Hontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Quiboloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay
Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen. Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen. Risa at nung January 2025 lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen. Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni Alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininganyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor.
kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda, dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Noong mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon, dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor, kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung mayroon pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako, ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israelito Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024. Everyday kami nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Senrisa, yung PNP CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagarder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite o ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nagutos si Senrisa Tiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Sage, dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap, kaya't pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Kasagsagan ng Sage, nag-message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin
na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa Kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Nung November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicholas T. ng Department of Justice at 4 pang prosecutors. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado, si Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng Kingdom na kakasuhan namin. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang Kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni Pastor at ng Kingdom. So sa akin, naka-assign yung 2 administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung 2 key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May 2 ministers, si Carlo Catiil at si Rico Mandin, at coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator, katulad nila Marlon Nacobo, nasalit si Sister Elizabeth Carion. And kay alias Jerome naman, naka-assign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Neneng Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng Kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Doon sina Arlene Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na sina Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Juar Olimba alias Jerome, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda, at kasama yung Chief of Staff ng Office ni San Risa na si Attorney J. Becama at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng Kingdom, kabilang ang mga Kingdom Light Congregation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si Pastor at ang buong Kingdom Ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni San Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si Pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng Kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa Kingdom family, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan.
na ilalabas namin ang mga ebidensya na patunay na nagsisinungaling siya. Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghabol sa amin para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Quiboloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako." Close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Kalimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, "Minsan po nagvi-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte," close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, "I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop." Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. He knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos. That is a lie. And he knows it. Pati sa detalye ng tinulugan, ang sinungaling niya. Wala akong kondominium na pagmamay-ari. Michael wasn't staying at one place. Inililipat siya sa iba't ibang safe house na inayos katulong ang religious groups at civil society dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay. Again, mga kasama, he was moved between safe houses because he was afraid that his life was in danger. This is our system of coordinating witness safety since the Duterte years. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan. Noong February 22, 2024, umamin si Michael sa aming opisina na kinukumbinsi daw siya ng mga kakilala sa KOJC para mag-recant o magbumawi sa hearing. Sumbong niya, quote, "Mag-recant daw ako para mapahiya si Senrisa, especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago daw ako, at bibigyan ng magaling na abogado," close quote. Yung inaakusa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, mukhang sila ang gumagawa. So, sino talaga ang may modus? I also want to note na nag-reach out sa amin yung ilang testigo pa
sa Kibuloy hearing at sinabi na handa silang patunayan na hindi sila binayaran para tumestigo. Remember that Michael is only one of 14 witnesses na hindi nga siya ang star witness. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now," close quote. We took his messages seriously. We forwarded them to the PNP in Davao for immediate action. At noong kumikilos na ang PNP, biglang lumabas ang video. Bago pa iyan, nakailang mensahe na rin si Michael na hinaharas siya ng ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Katulad iyan ng nangyari sa Farmally hearings, kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinakot at hinaras ng kampo ng Farmally. Yan ang totoong modus nila. So this is the real pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened, and then suddenly flipped. So let's call this what it is: witness tampering, fake news, psychological warfare. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, 14 sila. Mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Muli, I have consulted with my legal team, and on Wednesday, we will file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video and the networks amplifying it. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, you don't scare us, but you should be scared of the truth. Because no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. We will not let this slide. We will fight back. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. Ayun po. Inyong nakita at narinig, mga kababayan, ang dalawang panig po kay Mr. Michael Murillo, aka also known as Rene o alias Rene. Mga kababayan, narinig ninyo ang mismong sinabi niya kung paano, mga kababayan, dinitalye niya yung paano siya naging witness, mga kaibigan, nung panahong nag-Senate investigation, mga kababayan. Ano po? At nandoon na lahat. Ano po, di ba? May sinabi siyang palipat-lipat siya ng condominium. Ipinatira siya ng condominium, pagkatapos pinalipat na naman sa isang safe house daw nila. Di ba, sabi niya, mga kaibigan. Now,
narinig din po ninyo mga kababayan ang sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Pero matanong ko lang po kayo. Matanong ko lang po sa mga may alam dito. Totoo po bang walang condominium si Senator Hontiveros? Kasi sabi niya wala daw siyang condominium na pinagmamayarian eh. O ito isang challenge na ito na naman mga kababayan doon sa mga may alam. Ano po? Kung totoo ba talaga na walang condominium si Senator Risa Hontiveros. Kasi sinabi niya mga kaibigan, ano po? Na wala daw siyang pagmamayari na condominium. Ano po? So, ito ang napakaganda mga kaibigan na ating bigyan ng sarili nating mga opinion mga kababayan. Kung sa tingin ninyo sa dalawa, ano po, sino ang nagsabi kaya ng totoo mga kababayan? Sino kaya ang nagsabi ng totoo sa kanilang dalawa? At bakit po parang ang facial expression ni Senator Risa Hontiveros, I do not know. Siguro galit lang siya. Kasi po hindi ganoon ang kanyang facial expression. O siguro nagalit lang po talaga siya. O apektado lang talaga siya mga kababayan. Ano po? At ang nakakapagtaka lamang po dito, ito na. May mga nakikita na tayong mga comments po sa mga video kasi live sa Senate ito mga kababayan. Ano po? Na press briefing ang tawag dito. Yung video niya. Live po yun sa Senate mga kababayan. I understand nung mag-start when was this one? 30. Ano po? June 30. Ginawa mga kababayan. Ano bang pizza ngayon? June 30 po. Na press con ginawa mga kababayan ni Senator Risa Hontiveros at pinabulaanan po niya, di ba? At meron pa siyang mga paano dito eh. May parang dagdag pa pananakot po doon sa kung sino daw tumutulong, nagpapakalat, something ganon mga kababayan. Di naman siguro yun ang punto eh. Kung hindi totoo, di pasinungalingan. Ano po? Yung i-deny. Pero may mga pahabol pa doon na mga mga kaibigan natin, ano po, na meron daw kanilang kakasuhan mga kababayan. Alam niyo, public official, mga kababayan, subject talaga yan siya ng criticism ng tao. Ano po? Sana hindi makalimutan din ng ating butihing senadora na siya po ay isang public official. Elected public official mga kaibigan, na any criticism dapat tanggapin mo. Ano po? For as long as those criticism was made in furtherance of your work as public official. Maliban na lang siguro kung pinipersonal na. Ano po? Pero lahat ng ating mga government employees and official, be it elected or non-elected official of the government, mga kababayan natin, ano po, subject po ang lahat ng kritisismo. Wala pong exempted doon. Kung may lumabas na ganito, may isang akusasyon, halimbawa na, saka hindi naman, sa tingin ko po hindi nag-cover ng kanyang mukha. Nakahood lang, ano po, si Mr. Murillo, a.k.a. Rene.
o alias Rene. Pero, I mean, it's a sign of walang takot po na lumabas siya. Based on my personal observations, mga kababayan, wala siyang takot na may mga repercussions sa ginagawa niya, mga kababayan. Ano po? Kung ang tao nag-comment tungkol doon kasi may lumabas nga at may mga alam din sila. Halimbawa na po, siguro ang magandang gawin, pasinungalingan. Kagaya ng ginawa na video, ano po, ni Senator Risa Hontiveros, pinasinungalingan niya lahat. At saka binasa lang po yung mga details, yung kanilang communication. Inyo naman nakita, mga kababayan, ano po, wala naman pong pinakita sa press con, wala naman pinakita, mga kababayan, sa camera in public while ito, di ba? Wala namang pinakita. Binasa lang po doon. Ano po? So, hindi rin mapagdesisyonan ng tao kung para masagot din ni Mr. Murillo, ano po, yung message doon. Ano po? Be that as it may, mga kababayan, ano po? Be that as it may. Ang masasabi lamang natin dito, mga kaibigan ko, good na nagpa-preskon na talaga ang butihing senadora. Ano po? At sinagot niya yon. At this is a chance for her. Alam niyo na mapasinungalingan niya, mga kaibigan, yung akusasyon. To erase in the mind of the people na yung lumabas na video at siyempre may audio na narinig ng tao at ito ang counter naman, pinasinungalingan. I mean, she denied of all the allegations na sinabi doon sa video, mga kababayan. No. Kayo na. Ano po? Kayo na magdesisyon. Sino? Which of them do you think na nagsabi po ng totoo? Si Michael? Alias Rene? O si Senator Risa Hontiveros? Sino sa kanila kaya, mga kababayan? For your comments, just write down below. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel, Broadcasters Viewpoint. At i-click ang notification bell para lagi po kayong updated.